Kung nakita mo lang sana yung itsura mo, maging ikaw matatawa sa sarili mo eh. Wika ni Dato Alunsahay. Nakahinga ng maluwagang binata dahil ang buong akala niya ay kakainin siya ng mga multong pirata. Pinahanga mo ko, Ipeng. Hindi ko akalaing susuungin mong mag-isang teritoryo ni Dato Alunsahay. Wika ni Tandang Luna. Wala na po akong magagawa eh. Eto na lang po yung alam kong paraan para pigilan si Bakunawa. Wika ni Ipeng. Pero alam mo sa iyong sarili na isa itong sugal. Walang kasiguraduhan kung mapapapayag mo ang Dato. Bigla namang sumingit sa usapan si Dato Alunsahay. Mapapapayag sa ano? Maaari nyo bang ipaliwanag sa akin kung bakit kayo nandito? Tanong ni Dato Alunsahay. Huminga ng malalim si Ipeng. Hinarap ang Dato. Naparito ako para hingin sana ang tulong nyo sa digmaang kinakarap namin. Bilang tao, aminado kong wala kaming laban kay Bakunawa. Kahit ilang laksa pa o ilang batalyon pa na makakawal ang ipadala namin, hindi kami mananalo eh. Wika ni Ipeng. Kung gayon, bakit kailangan mong lumaban sa isang digmaan na alam mong wala kang panalo? Hindi ba kahangalan ng bagay na yon? Wika ni Dato Alunsahay. Nang mga sandaling iyon hindi nagsasalita si Tandang Luna. Hinahayaan nitong si Ipeng ang makipag-usap. Alam kong kangala ng sumugal sa isang labanan na wala kang laban. Pero kailangan kong subukan. Wika ni Ipeng. Bakit mahalaga sa'yo ang mga tao? Bakit kailangan mong ibuwis ang sarili mong buhay para sa kanila? Mag-isip ka, sa lahat ba ng nangyari sa buhay mo, may pakialam ba mga taong nasa paligid? Nung madapa ka, may isa ba sa kanilang nagtayo sa'yo o ginamot ang natamo mong sugat? Wala, hindi ba? Kaya hindi ko makita ang dahilan sa mga gagawin mo. Wika ni Dato Alunsahay. Napaisip si Ipeng sa sinabi ng Dato. Muling nagbalik sa alaala nito ang mga panahong nagsisimula pa lang sila ng kanyang ama sa bayang iyon. Wala ni isa man sa mga tao ang pumansin sa kanila, kahit nung mga panahong nangangailangan sila ng tulong. Aatras tayo ng maraming taon. Dumaong sa isla sina Ipeng mula sa Kamindanawan lulan ng kanilang bangkang pangisda. Sanggol pa lang siya ng mga panong iyon, ngunit sinuong nila ang dagat kahit walang tiyak na landas na patutunguan. Naging tirahan ng mag-anak ang bangka sa loob ng maraming taon, kaya naman malaki ang parte nito sa pagkatao ni Ipeng. Lumaki ang paslit sa laot at sa murang edad natutunan nito kung paanong mamuhay bilang mandaragat. Hindi alintana ang hirap ng pamumuhay. Nagsilbing palaruan ng batang Ipeng ang karagatan at sa pagdaan ng panahon, tila pumanig kay Mang Dudong ang kapalaran. Nakaipon, nakabili ng maliit na lupa malapit sa pantalan. Dito na nagsimulang makilala si Mang Dudong at sa pagdaan ng panahon napatunayan ni Ipeng, may mga taong hindi ka kilala kung wala kang katayuan sa buhay. Gayunpaman, may ilan ding naging kaibigan ng kanilang pamilya. Balik tayo sa kasalukuyan. Tama ka, Dato. Hindi nga lahat ng tao maaari mong maging kaibigan. At kakalinga sa'yo pero may ilan sa kanila na tinignan kami ng patas. At sila ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Wika ni Ipeng. Kung ganon, handa kang sayangin ang buhay mo para sa iba. Tanong ni Dato Alunsahay.
Siguro nga dato, pero alam ko din ang kangalang gagawin ko. Para to sa ikabubuti ng lahat. Wika ni Ipeng. Kung yan ang sa tingin mo, bahala ka. Pero hindi ganun kadali ang hinihiling mo. Kailangan mong patunayan ang sarili mo sa akin. Kung sakaling makapasa ka, lalaban sa ilalim ng iyong pag-uutos ang aking buong armada. Pero sa oras na mabigo ka, wala kang mapapala. Wika ni Dato Alonsay. Kagad pinaliwanag ng Dato ang kanyang pagsubok. Isang pagsubok lang ang ibibigay ko sa iyo. Ngunit huwag kang magpapakampante dahil hindi ganun kadaling lampasan ito. Ang pagsubok. Sabihin mo sa akin kung gaano mo kakilala ang iyong sarili. Ibibigay ko sa iyo ang buong gabi para pag-isipan ang kasagutan. Mag-iingat ka sa mga sasabihin mo dahil kaya kong basahin ang iyong pagkatao. Ngayon pa lang, alam ko na ang laman ng iyong puso. Kilala kita, higit pa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Wika ng Dato. Unti-unting naglaho ang buong armada. Naiwan ang bangka nila Ipeng. Kagad naman itong kinausap ni Tandang Luna. Hindi ko alam kung anong kahangalan ng sumapi sa katawan mo para gawin ang bagay na ito. Alam mo ang magiging kapalit ng kabiguan, Ipeng. Wika ni Tandang Luna. Opo, Tandang Luna. Alam ko ang kapalit ng kabiguan. Aaminin ko natatakot ako. Pero nandito na ako, Tandang Luna eh. Wala nang atrasan. Tugon ni Ipeng. Napailing na lang ang matanda sa naging sagot nito. Hangal ka talaga. Ngayon harapin mo mag-isa ang pagsubok ng Dato. Dahil tanging ikaw lang ang makakasagot ng katanungan niya. Wika ni Tandang Luna. Kagad itong pumunta sa gawing likod ng bangka. Buong gabing sinuri ni Ipeng ang sarili para masagot ang tanong ng Dato. Ngunit wala itong mahanap na kasagutan. Napatingin sa tubig ang binata at dahil sa liwanag ng buwan, nakita nito ang sarili. Sino nga ba ako? Bakit parang wala akong masagot? Bahala na nga. Wika ng binata sa sarili. Naupo ito sa gawing dulo ng bangka. Muling pinagmasdan ng tubig. Ngunit ang nakikita nito ay isang binatang nalilito. Maya-maya ay lumapit si Tandang Luna. Muling nakipag-usap. Sobrang tahimik ng karagatan. Hindi ako makatulog. Ikaw, anong ginagawa mo? Tanong ni Tandang Luna. Wala po, eto nakaupo lang. Habang sinusubukang sagutin yung tanong ng Dato. Pero mukhang maging ako, hindi rin alam ang kasagutan. Wika ni Ipeng. Alam mo, masyado mong sineseryoso ang tanong ng Dato. Bakit hindi mo pag-isipang mabuti ang tanong bago mo ito bigyan ng kasagutan? Gaano mo kakilala ang iyong sarili? Hindi mo ba nakukuha ang ibig sabihin ng tanong na iyon? Wika ni Tandang Luna. Lalong nalito ang binata sa sinabi ng matanda. Hindi ko po alam kung anong ibig niyong sabihin eh. May nakaloob bang katanungan sa tanong na yun? Wika ni Ipeng. Tumawa ng malakas ang matanda. Hindi paliwanag ang kasagutan sa tanong na yon, Ipeng. Sinabi ko na ba sa'yo na mahilig sa bugtong ang Dato? Huwag mo masyadong seryosohin ang tanong dahil hindi yon ang totoong pagsubok. Ayoko sanang sabihin sa'yo pero nakakaawa ang itsura mo. Wika ni Tandang Luna. Muli itong bumalik sa likuran ng bangka. Naiwan ang binatang nalilito
habang pilit na iniisip ang ibig sabihin ni Tandang Luna. Kinabukasan, inantay ni Ipeng ang muling pagpapakita ng balangay ni Datu Alunsay. Ilang minuto pa unti-unting nabalot ng makapal na alapaap ang paligid. Isa-isang naglitawan ang mga bangka na kabilang sa armada ng Datu. Nandito na sila. Ano, Ipeng? May sagot ka na ba sa bugtong ng Datu? Tanong ni Tandang Luna. Sa palagay ko po, meron na. Panatag na tugon ng binata. Ilang sandali pa ay sumampa sa bangka si Datu Alunsay at binati ang dalawa. Kumusta, binata? Ano, may sagot ka na ba sa tanong ko? Wika ni Datu Alunsay. Wala. Wala akong sagot sa tanong mo. Nanlaki ang mga mata ng Datu dahil sa sinabi ni Ipeng. Anong ibig mong sabihin na wala kang sagot? Tanong ni Datu Alunsay. Wala. Basta wala akong sagot. Tugon ni Ipeng. Bakit, binata? Hindi ba malinaw sa'yo ang katanungan ko? Wika ni Datu Alunsay. Wala akong sagot dahil wala namang katanungan eh. Ang mga katagang binitawan mo ay hindi tanong, kundi pagpapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang buhay ko. Oo, karangalan ng sumuong sa isang labang wala kang panalo at alam kong tiyak na kamatayan ang sasapitin ko. Pero alam ko din na hindi masasayang ang sakripisyong gagawin ko dahil para ito sa kinabukasan ng mga tao. Hindi lang ng mga malapit sa akin, maging ng mga kabataang walang kamuang-muang sa mga nagaganap. Wika ni Ipeng. Tumawa ng malakas ang Datu. Hinawakan sa balikat si Ipeng. Mahusay. Magaling. Nakuha mo ang punto ko. Pero pasensya na. Hindi pwedeng makialam ang mga namatay na sa gawain o sigalot ng mga nabubuhay. Ipagpatawad mo, pero hindi ako makakatulong. Wika ni Datu Alunsay. Bagyang nanlumo si Ipeng sa sinabi nito. Ngunit alam din ng binata na ito ang isasagot ng Datu. Inaasahan ko nang sasabihin mo, Datu. Alam kong yan ang isasagot mo eh. Pero walang kaso. Kung hindi ko man makuha ang iyong pagpanig, sisikapin ko na lang naharapin si Bakunawa ng mag-isa. Wika ni Ipeng. Itong bata talaga na to. Nababaliw ka na talaga. Wala kang mapapala dito. Ang buong akala ko pa naman, nakuha mo na ang ibig sabihin ng Datu. Pero ito ka pa din. Patuloy sa binabalak mong kangalan. Wika ni Tandang Luna. Ngunit buo na ang pasya ng binata. Lalabanan nitong mag-isa si Bakunawa. Ulitin ko, Tandang Luna. Hindi kahangalan ang gagawin ko. Kung sakaling mamatay man ako, hindi yon magiging sayang. Wika ni Ipeng. Sabay hila ng lubid sa kanyang tabi. Itinaas nito ang pondo ng bangka at pinaandar ang makina. Kung ganon, sige, humayo ka. Patnubayan ka nawa ng mga bathala. Wika ni Datu Alunsay. Pasensya na, Ipeng. Pero hindi ko ibubuwis ang natitira ko pang mga araw sa kangalang ito. Wika ni Tandang Luna. Kagad itong lumipat sa kanyang bangkang hila-hila nila. Nagsagwan papunta sa dalampasigan. Isa-isa ding naglaho ang mga bangka nila Datu Alunsay. Mag-isang naglayag ang binata papunta sa kinaroroonan ng lungga ni Bakunawa. Walang ibang bitbit, kung hindi mga sibat
na ginamit panghuli ng isda. Sinuong nito ang malaunos na paparating. Malalakas ang alon sa gawing iyon ng karagatan. Halos hindi makausad ang bangka ng binata kahit nakatodo na ang dalawang makina nito. Pilit na sinusuong ni Ipeng ang karakowa. Hanggang sa tuluyan nitong narating ang pinakagitna ng kuta. Bakunawa, magpakita ka. Hinahamon kita sa isang laban. Wika ni Ipeng. Nung una ay walang sumasagot. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas. Biglang nagkaroon ng malakas na pagkilos sa tubig. Nakatayo si Ipeng sa dulo ng bangka habang hawak ang isa sa mga sibat. Inaabangan nito ang paglitaw ng isang nilalang. Laking gulat ni Ipeng nang biglang lumitaw ang malaking katawan ng ahas na babalot ng pilak na kaliskis. Alam ni Ipeng na ang nilalang na yon walang iba kung hindi si Bakunawa. Ang lakas ng loob mong hamunin ako sa isang laban. Hindi mo ba nakikita ang iyong sarili? Sa palagay mo mananalo ka laban sa akin? Tanong ni Bakunawa. Alam kong malaki ka at malakas. Wala akong panama kung tutusin. Pero kailangan kitang labanan para sa ikakatahimik ng lahat. Tumawa ng malakas ang nilalang at muling nagsalita. Bakit mo ibubuwis ang buhay mo sa isang labang alam mong wala kang panalo? Nababaliw ka na at kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo na mapipigilan pa ang mga mangyayari. Sa mga sandaling ito, isang malaking hukbo ng mga aswang dagat ang papunta sa islang pinanggalingan mo. Isa-isang papatayin ng mga nilalang na yon ng mga taong pinakamamahal mo. At kahit manalo ka man sa labang ito, wala ring saysay. Kaya kung ako sa'yo, tatanggapin ko na lang ang pagkatalo. Umuwi ka na paslit at magpaalam sa iyong mga magulang. Wika ni Bakunawa. Matapos magsalita ay muling lumubog sa tubig ang higanting ahas. Bagay na nagpasiklab ng galit ni Ipeng. Hinawakan nito ang sibat. Walang pagdadalawang isip na itinarak sa katawan ni Bakunawa. Ngunit tumalbog lang ito sa makapal na kaliskis. Napasigaw si Ipeng dahil sa galit. Dali-daling pinaandar ang bangka pabalik sa pantalan. Habang papalapit ang binata, napansin nito ang makapal na itim na ulap. Unti-unting lumilikop sa buong pantalan. Kasabay nito ay ang malalakas na kulog at kidlat. Sa tuwing gumuguhit ang matalim na kidlat sa itim na lupa, naaaninag ng binata ang mga nilalang na nakatago dito. Muling dumampot ng sibatang binata at habang papalapit siya sa ulap, napansin nito ang malaking pangkat ng mga sasakyang pangdagat. Dahan-dahan itong nagtitipon sa kanyang paligid. Sa pinakagitna, nakita nito si Mang Tristan. Sinasabi ko na nga bang ikaw yan eh. Saan ka ba nanggaling? Bakit nandito ka sa kalagitnaan ng namumuong bagyo? Tanong ng matanda. Hindi bagyo ang isang yan, kundi mga nilalang na balak sumalakay sa pantalan. Sakop sila ni Bakunawa, Manong. Ngayon kung naparito ka para pigilan ako, pakiusap wag mo nang ituloy. Dahil hindi ako magdadalawang isip na itarak ang sibat na ito sa sino mang haharang sa akin. Wika ni Ipeng. Sino naman ang humaharang sa'yo? Wala naman akong sinabing pipigilan kita. Ang totoo, nandito ako para tumulong. Mabuti na lang, nakumbinsi ako ng dati kong mga tauhan.
Kaya maganda ka na. Eto, gamitin mo. Walang magagawa ang kalawanging sibat na yan sa katawan ng mga aswang dagat. Wika namang Tristan habang ibinabato kay Ipeng ang isang uri ng punyal. Gawa ito sa matigas na buto ng kung anong hayop. Sigurado ka ba, Mang Tristan? Alam mong ikakamatay natin ang labang ito, hindi ba? Wika ni Ipeng. Oo. Kagaya nga ng sinabi mo sa akin. Mamamatay ka. Mamamatay ako. Pero hindi ngayon. Maganda kayong lahat. Paikutan ng bangka ng binatang ito. Laking gulat ni Ipeng nang biglang magpakita si Dato Alunsay sa bangka ni Mang Tristan. Alam kong nagulat kay Peg. Pero pumasa ka sa pagsubok na dato. Gayon ibigay mo ang kautusan sa iyong armada. Wika ni Mang Tristan. Teka, paano mo nalaman to, Mang Tristan? At bakit nasa bangka mo si Dato Alunsay? Tanong ni Ipeng. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na dati akong pirata? At hindi maaaring umatras ang kapwa pirata sa napagkasunduan. Bago ka pa man lumapit kay Dato Alunsay, nagkaroon na kami ng sandugo. Yon ay ang pagtulong niya sa labang ito. Wika ni Mang Tristan. Tama ang sinabi ng matandang pirata. Ngunit may mga bagay kang kailangang malaman. Hindi natin maaaring paabutin ng sikat ng araw ang laban. Dahil kapag nangyari yon, hindi na kami maaaring tumulong. Kusa kaming hahatakin ng karagatan, pabalik kung saan kami nararapat. Wika ni Dato Alunsay. Kung ganon magsipaganda kayo, buong puwersa tayong susugod. Wika ni Ipeng. Sa pangunguna nito, sinuong nila ang maitim na ulap. Dito nakita ni Ipeng ang muka ng mga nakakatakot na nilalang ng dagat. Nisay Nagap. Hindi nito inaasahang totoo ang mga kwento tungkol sa mga aswang dagat. Nakatitig lang ang mga ito sa kanila sa pag-aakalang hindi nakikita ng binata ang kanilang ginagawa. Medyo malayo pa sa pantalan ang hukbo ni Bakunawa. Kaya naman pinili ng binata na doon mismo sa lugar simula ng laban. Akmang magbibigay na sana ng hudyat si Ipeng nang biglang nagsalita si Tandang Luna. Sandali lang. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Lalaban ka nang wala kami. Wika ni Tandang Luna. Oo nga naman. Hindi ba pagiging makasarili ang suluhin ng kasiyahan? Napangiti si Ipeng nang makita ang dalawang kaibigan. Sumampa sa bangka nito si Tandang Luna. Hinawakan ng binata sa balikat. Siguro nga maituturing na din akong hangal dahil sa gagawin ko. Pero kung ito din ang gagawin ng matandang pirata, bakit hindi na lang din ako gumaya? Wika ni Tandang Luna. Maraming salamat po sa pagdating nyo. Ngayon panatag na kung mananalo tayo sa laban. Mga kasama, ano pang inaantay nyo? Wika ni Ipeng. Kaso nga lang muli itong inawat ni Dato Alunsay. Sandali lang, Ipeng. May namataan akong mga mangingisda sa lugar. Sa oras na magsimula ang labang ito, maaari silang madamay. Bakit hindi natin dalhin pabalik sa lungga ni Bakunawa ang kanyang mga sakop? Wika ni Dato Alunsay. Paano naman natin gagawin yun, Dato? Tanong ng binata. Ipinakita ng Dato ang hawak na kaperaso ng hiyas. Ako na ang bahala.
Wika ni Dato Alonsay. Sabay taas ng kamay. Isa-isang nagsipaglingunan ang mga kalaban nang maramdaman ang presensya ng maliit na tipak ng hiyas. Napagtanto ni Ipeng na ito ang habol ng mga nilalang. Mabilis na umusad sina Dato Alonsay papunta sa lungga ni Bakunawa at nang marating ang dalampasigan, walang pagdadalawang isip na nagbigay ng hudyatang binata. Isa-isang sumugod ang mga multong perata. Biglang gumuhit sa kalangitan ang malakas na kidlat. Bumagsak ang malakas na ulan. Samantalang sa lugar ng pantalan, dumako tayo sa lugar ni Mang Dudong. Aba, tignan mo nga naman. Mukhang malaking unos ang paparating. Makasama, itali nyo ng mabuti ang mga bangka. Malakas na ulan to Wika ni Mang Dudong. Dali-dali namang kumilos ang mga tao. Nang masiguradong maayos na ang mga bangka, nagsipag-uwi ito sa kanilang tahanan. Ipeng, kung nasaan ka man, naway patnubayan ka ng Diyos at ng mga diwata ng karagatan. Naway dalhin ka nila pabalik sa pantalang ito ng ligtas. Wika ni Mang Dudong habang nakatingin sa paparating na makapal na ulap. Ilang sandali pa ay tuluyan nang bumagsak ang malakas na ulan. Kaagad na ding sumilong ang matanda. Mula sa bintana ng tahanan, tanaw pa din ito ang kakaibang pamumuo ng ulap sa kabilang ibayo. Alam niya na may hindi magandang nangyayari sa lugar na iyon. Ngunit wala nang magagawa ang matanda kung hindi panoorin na lamang ito. Mag-antay sa mga susunod pang kaganapan. Balik tayo sa lugar nila Ipeng. Dumaong sa dalampasigan ang pangkat ni Mang Tristan. Samantalang ang armada ni Dato Alonsay nanatili sa karagatan sa kadailanang hindi sila maaaring umalis sa kanilang mga bangka. Mula naman sa buhangin, naglabasan ang mga kalaban. Isa-isang sumugod sa kanilang kinakatayuan. Inilabas ni Ipeng ang sandatang ibinigay ni Mang Tristan. Inantay ang pagdating ng unang bugso ng kalaban. Kung ito man ang huling laban ko, masaya kung ikaw ang kasama ko, Ipeng. Wala kong pinanghihinayangan. Alam kong sa pagkakataong ito, may katuturan ang aking sakripisyo. Wika ni Mang Tristan. Sa akin ang karangalan, Manong. Nisay Nagap, hindi ko inaasahang makikipaglaban ako kasamang maalamat na piratang kagaya mo. Maraming salamat sa pagkakataon. Wika ni Ipeng, sabay sugod sa mga kalaban. Sa kabila ng lakas ng mga ito, nagagawa pa ring makipagsabayan ng binata na tila ba gamay na gamay nito ang pakikipaglaban. Pakiramdam ni Ipeng ng mga sandaling iyon, may kung sinong kumokontrol ng kanyang kilos. At sa bawat pag-atake, ramdam nito ang kakaibang lakas. Nahati sa dalawa ang katawan ng mga aswang gubat sa tuwing tatamaan ng hawak niyang sandata. Saka palang napagtanto ng binata, tama ang kanyang hinala. Nang mapatras ito sa tubig at nakita ang sariling refleksyon, napansin nitong nakahawak sa kanya si Dato Alonsay. Inikot nito ang tingin sa paligid. Nakitang ganun din ang nangyayari sa mga kasamahan, lalo na sa mga tauhan ni Mang Tristan. Ang ilan sa hukbo ni Dato Alonsay patuloy na nakikipaglaban sa mga aswang dagat. Ngunit walang magawa ang mga kalaban dahil hindi nila kayang saktan ang mga piratang multo. Tumatagos lang sa katawan ng mga ito ang bawat atake ng kalaban. Nagpatuloy ang laban hanggang sa halos wala nang matira sa mga sakop ni Bakunawa. Pasikat na ang araw ng mga sandaling iyon.
Natuwa si Ipeng sa naging resulta. Nagawa nilang talunin ang hukbo ni Bakunawa. At kahit papano, nawala ang pangamba ni Ipeng na maaaring madamay ang tagapantalan. Kahit papano nabawasan ang pag-aalala ko. Salamat Dato Alonsay. Ang buong akala ko hindi mo na ako tutulungan. Wika ni Ipeng. Hindi sumisira ang isang pirata sa kanyang pangako. Pero hindi pa tayo tapos. Kailangan nating mahanap si Bakunawa at mapigilan ang anumang balak nito. Wika ni Dato Alonsay. Mabuti naman at ligtas ka, Ipeng. Nasaan ang matandang pirata? Tanong ni Tandang Luna. Salamat sa Diyos at ligtas kayong lahat. Pero hindi pa tayo tapos. Wala sa lungga si Bakunawa. Huwag naman sanang mangyari ang kinakatakutan ko. Wika ni Mang Tristan. Hindi malayong mangyari ang sinasabi mo. Malamang isang patibong ang ginawa ni Bakunawa para linlangin tayo. Wika ni Tandang Luna. Naloko na. Sa oras na makaapak sa lupa si Bakunawa, katapusan na nating lahat. Maaari siyang magkatawang tao at sa ganung paraan, mahihirapan na tayong hanapin siya. Wika ni Ipeng. Ayan ka na naman. Masyado kang nag-aalala sa mga bagay-bagay. Bakit hindi ka kumalma? At para naman sa paghahanap kay Bakunawa, nakalimutan mo bang hawak niya ang kapiraso ng hiyas na ito? Wika ni Dato Alonsay. Biglang naalala ni Ipeng na ang kapirasong hiyas na nasa kompas ang naging daan upang matunto nito ang kinaroroonan ni Dato Alonsay. Kung ganon, hindi na tayo dapat magsayang ng panahon. Kailangang mahanap si Bakunawa at mapigilan bago pa siya makarating sa pantalan. Wika ni Ipeng. Muli itong sumakay ng bangka. Samantalang sina Kati at Tandang Luna naman, nagpaiwan upang ikulong ang mga natitirang kalaban. Mauna na kayo, Ipeng. Pangako susunod kami ni Kati. Wika ni Tandang Luna. Mag-iingat kayo, Tandang Luna. Kati, ikaw na ang bahala sa matandang yan. Wika ni Ipeng. Huwag kang mag-alala. Pangangalagaan ko ng sariling buhay si Luna. Ikaw, huwag kang mamamatay. May tungkuling kang dapat gampanan at pangakong dapat tuparin. Wika ni Kati. Matapos ay kagad nang tumulak ang mga ito papunta sa kabisera. Pagdating sa pantalan, tuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya walang tao sa paligid dahil naglalakihan din ang mga alon habang papalapit sila sa dalampasigan. Napansin ni Ipeng ang isang lalaking nakatayo sa batuhan. Ang taong nakikita mo, walang iba kung hindi si Bakunawa. Nagagawa niya ng magkatawang tao. Kailangan niyo nang magmadali. Patawad, pero hindi na ako maaaring tumungtong sa kalupaan dahil sa sumpa ng hiyas. Nakatali na ang aking kaluluwa sa karakuwa. Hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa iyo, binata. Wika ni Dato Alonsay. Wala na akong kailingan pa, Dato. Malaking tulong na ang ginawa mo. Kung hindi dahil sa inyo, wala kami sa katayuang ito. Wika ni Ipeng. Kagad na ding lumisan ang armada ni Dato Alonsay. Ngayon wala na tayong ibang aasahan kung hindi ang sarili nating kakayahan. Maganda ka. Ngayon mo mararanasan kung paanong makipaglaban bilang isang pirata. Wika ni Mang Tristan.
Habang papalapit sa dalampasigan, walang tigil na pinagbababaril ng mga tauhan nito ang kinaroroonan ng lalaki. Pagsadsad ng kanilang bangka, buong puwersang sumalakay ang pangkat. Ngunit bago pa man ito makarating sa kinaroroonan, bigla silang hinarang ng mga kalalakian. Sinasabi ko na nga ba, katulong niya ang mga bandido. Mabuti na ang ganito, patas ang laban. Muling wika ng matandang pirata. Walang pagdadalawang isip na sinuong ng mga tauhan ni Mang Tristan ang humaharang na kalaban. Nakipagbuno ang mga ito. Habang si Ipeng tumuloy na sa kinakatayuan ng lalaki. Sige na, Ipeg. Kami na ang bahala sa mga bandido. Wika ni Mang Tristan. Mag-iingat po kayo. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kinakatayuan ng lalaki. Hindi ko akalaing aabot ka sa puntong ito. Pinahanga mo ko, bata. Pero alam mong kangalan ng ginagawa mo. Sabihin mo sa akin, bakit pilit kang nakikipaglaban? Para kanino? Tanong ni Bakunawa. Minsan ko na ding tinanong ang sarili ko tungkol sa bagay na yan Pero wala akong nakuhang kasagutan. Isa lang ang alam kong dahilan kung bakit ako nakatayo sa harapan mo. Yon ay para pigilan ka. Tumawa ng malakas ang Bakunawa na tila ba nangungutya. Pipigilan mo ako. Hindi mo ba nakikita ang katayuan mo? Isang tao, pipigilan ng isang bathala. Kaibangan! Wika ni Bakunawa. At sa mismong harapan ni Ipeng, nagbagong anyo si Bakunawa. Bagyang nakaramdam ng takot ang binata at napatras. Anong problema? Nakakaramdam ka ng takot. Ngayon sabihin mo sa akin kung paano mong tatalunin ang isang kagaya ko. Wika ni Bakunawa. Ang totoo, natatakot ako dahil alam kong wala akong laban sa laki ng katawan mo. Tanggap ko din, wala akong laban sa iyo Isa akong mortal. Napilit na sumusubok na talunin ng isang diwata. Bakit hindi mo subukang maging tao? Ito ang aking hamon. Bakunawa, harapin mo ko bilang tao. Wika ni Ipeng. Natigilan si Bakunawa. Hindi nito akalaing hahamunin siya ni Ipeng na makipaglaban bilang tao. Matalino ka. Alam mong hindi ko pwedeng tanggihan ang hamon ng mga mortal. Pagbibigyan kita sa isang kondisyon. Anong klaseng kondisyon, Bakunawa? Sa oras na matalo kita, isusuko mo sa akin ang iyong kaluluwa. Pero kung sa bagay, wala ka namang magagawa. Pero bibigyan pa din kita ng pagkakataon. Wika ni Bakunawa. Papayag ako. At kung mananalo man ako sa'yo, susunod ka sa kagustuhan ko. Wika ni Ipeng. Tumawa ng malakas ang Bakunawa. Muli itong nag-anyong tao. Kinuha ni Ipeng ang pagkakataon upang sumugod. Laking gulat ni Bakunawa nang biglang tamaan ng suntok sa muka. Ngayon naramdaman mo na ang sakit ng matamaan ng suntok. Wika ni Ipeng. Walang yaka. Lapastangang mortal. Wika ni Bakunawa sabay kumpas ng kamay. Ngunit walang nangyari.
Inaasahan mo bang magagamit mo pa din ang kapangyarihan mo bilang diwata? Baka nakalimutan mo. Sumang-ayon ka sa aking kasunduan. Hindi ka makakabalik sa totoo mong anyo hanggat hindi natatapos ang laban natin. Wika ni Ipeng. Nanlaki ang mga mata ni Bakunawa dahil nakalimutan nito ang batas ng pakikipagkasundo sa isang tao. Naisahan mo kung kutong lupa ka! Wika ni Bakunawa sabay sugod kay Ipeng. Natatawa si Mang Tristan sa nakikita. Literal na dinala ni Ipeng ang laban kung saan hindi kayang lumaban ni Bakunawa. Ganyan nga, Ipeng. Isa ka ng ganap na pirata. Wika ni Mang Tristan. Tumahimik ka, walang silbing matanda. Antayin niyong ilampaso ko ang taong ito at sisiguraduhin kong wala ni isa man sa inyo ang makakapaglakbay sa karagatan. Magsasalita pa sana si Bakunawa nang bigla na naman siyang suntukin ni Ipeng. Hindi makapaniwala si Bakunawa na mapapahiya siya sa ganong paraan. Sunod-sunod na suntok ang tinanggap nito hanggang sa magkandalamog-lamog ang katawan. Ni isang atake, wala itong naibigay kay Ipeng. Mga lapastangang tao, isa kung di! Hindi na naituloy ni Bakunawa ang sasabihin. Malakas sa suntok ang ibinigay ni Ipeng sa kanyang sikmura. Tama ka naman. Isa kang diwata na nasa katawang tao. Kaya nararamdaman mo ang sakit. Yung walang pag-asa, pati na din yung hirap Na pinagdadaanan namin araw-araw. Naninibago ang katawan mo. Ni minsan sa miserable mong buhay, hindi mo naranasan ang lahat ng ito. Siguro naman, Alam mo na ang pakiramdam ng isang tao. Wika ni Ipeng habang pinagmamasdan si Bakunawa na mamilipit sa sakit. Tapusin mo na ang laban. Hindi ko na kaya pang tagalan ng kahihiyang ito. Wika ni Bakunawa. Kagad binunot ni Ipeng ang patalim na nakasuksok sa kanyang bewang. Sinaksak sa dibdib si Bakunawa na siyang pinakamalaking pagkakamali. Lingid sa kalaman ng binata na sa oras na mamatay ang katawang tao ni Bakunawa, magbabalik ito sa totoo niyang anyo. Muling napagtanto ni Ipeng ang bagay na yon. Biglang tumawa ng malakas si Bakunawa. Unti-unting nagbago ng anyo. Nagkamali ako ng akala sa'yo, tao. Umasa pa naman akong alam mo ang ginagawa mo. Pero eto ka ngayon. Nasayang ang pagod mo dahil sa huli. Ako pa din ang mananalo. Tanggapin mo ang parusa ng isang diwata. Wika ni Bakunawa. Biglang kumawala ang napakalaking ahas, dahilan para tumalsik sa malayo ang binata. Sakto namang nasalo ito ni Mang Tristan. Ayos ka lang ba, Ipeng? Walang yung Bakunawang yan. May sapusa yata ang buhay. Wika ni Mang Tristan. Nagkamali ako, Manong. Ang buong akala ko tapos na ang laban eh. Mas lalo palang lumala ang sitwasyon. Wika ni Ipeng. Hindi pa uli ang lahat. Nasa lupa ang katawan ni Bakunawa. Kaya may pag-asa pa tayong manalo. Sa oras na makabalik siya sa tubig, muling magiging ganap ang kapangyarihan niya bilang diwata. Wika ni Tandang Luna. Nagulat si Ipeng. Bigla na lamang sumulpot ang matanda. ano po ang maaari nating gawin? Tanong ni Ipeng. Malaking ahas si Bakunawa. Pero dito sa lupa, pangkaraniwang nilalang siya. Kayang tabla ng lahat ng uri ng sandata.
Tristan, gamitin nyo ang mga armas nyo. Patamaan ang mata ng halimaw na yan at huwag hayaang makalusong sa tubig. Wika ni Tandang Luna. Dali-dali namang kumilos si Mang Tristan. Inutusan nito ang mga tauhan na paulanan ng bala si Bakunawa. Wala namang nagawa ang higanteng ahas kung hindi ang umatras papunta sa kabundukan. Samantalang si Tandang Luna at Kati, binalot ang paligid ng pananggalang gawa sa tubig at alapaap upang walang madamay pang inosente sa lugar. Patuloy na nakikipagsagupaan ang mga tauhan ng Mang Tristan sa dambuhalang ahas. Ngunit hindi sinasadyang naitulak ito papunta sa isang lawa. Hindi rin inaasahan ni Tandang Luna ang kaganapan. Naloko na. Bakit hindi ko man lang naisip na may lawa sa lugar na ito? Masyado tayong nagpakampante. Wika ng matanda habang pinagmamasdang maghilom ang mga sugat ni Bakunawa. Sa palagay ko may magagawa pa tayo. Wika ni Ipeng habang nakatitig sa sisidlan ni Tandang Luna. Mabilis itong tumakbo papunta sa matanda. Walang pagdadalawang isip na inablot ang maliit na banga. Anong iniisip mo, Ipeng? Bakit mo kinuha ang sisidlan? Tanong ni Tandang Luna. May naalala ko, Tandang Luna. Hindi ba ang lawang yan ay tirahan ng Berberoka? Wika ni Ipeng. Tama ka, Ipeng. Pero ano naman ang kinalaman ng nilalang na yon? Teka sandali, huwag mo sabihin. Tama ang nasa isip nyo. Kailangan ko lang ng kaunting panahon. Wika ni Ipeng. Dali-dali itong tumakbo papunta sa lawa kung nasaan ang Bakunawa. Naganap ito ng ligtas na lugar para tawagin ang Berberoka. Ilang sandali pa, nagpakita na mula sa putikan ang nilalang. Halata ang galit nito, lalo pa nang makitang nagtatampisaw sa kanyang lawa ang isang malaking sawa. Ano ang ginagawa ng Bakunawa dito sa aking lawa? At ikaw naman tao, bakit buhawak ang sisidlan ng mga katao? Wika ng Berberoka. Mata lang nito ang nakalabas sa lawa habang nakikipag-usap kay Ipeng. Ipagpauman ninyo ang pagtawag ko sa'yo. Ngunit nakita kong Bakunawang nagtatampisaw sa lawa. Narinig ko pa sinabi niya, aangkinin niya daw yung lawang to eh. Alam ko hindi ka makakapayag, di ba? Tirahan mo ang lugar na to. Wika ni Ipeng. Sinusubukan ng binata na linlangin ang Berberoka. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Talaga bang yun ang gustong gawin ng nilalang na ito? Wika ng Berberoka. Oo, hindi ako nagsisinungaling. Dinig na dinig ko mula sa kanya eh. Wika ni Ipeng. Lalong nagalit ang Berberoka. Tumayo ito. Nagsimulang higupin ang tubig sa lawa. Lalong lumaki ang katawan. Ginamit naman ni Ipeng ang kapangyarihan ng sisidlan ng mga katao upang dagdagan ng tubig para lalo pang lumaki ang katawan ng Berberoka. Samantalang si Mang Tristan naman, patuloy na sinusubukang pigilan ang Bakunawa. Akmang sasakmalin na sila ng higanteng ahas. Laking gulat nito. Biglang may humawak sa kanyang leeg at itinapon siya sa lupa. Nanlaki ang mga mata ng Bakunawa nang makita ang higanteng Berberoka. Berberoka! Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Bakit? Hindi na ituloy ng Bakunawa ang sasabihin. Muli siyang hinawakan ng Berberoka sa buntot at hinampas sa kabundukan.
Ilang ulit itong ginawa ng nilalang hanggang sa tuluyang manghina ang Bakunawa. Walang yang mga tao. Bakit ba ang hirap niyong talunin? Ano bang meron sa inyo? At tila hindi kayo nauubusan ng paraan. Wika ng Bakunawa. Hindi kagaya mo, Bakunawa. Kaming mga tao, hindi nakatuon ang isipan sa iisang posibilidad. Handa kaming sumubok ng ibang paraan, kahit alam naming walang kasiguraduhan. Yan ang isa sa mga negatibo naming kaugalian, pero isa din sa pinakamalakas naming sandata. Wika ni Tandang Luna. Napakahusay ng naisip mo, Ipeng. Hindi titigil ang Berberoka hanggat hindi niya napapalaya sa teritoryo ang Bakunawa. Wika ni Mang Tristan. Imposible nang makalis si Bakunawa sa lugar habang buhay na maglalaban ng dalawa hanggang sa isa sa kanila ang tuluyang sumuko. Wika ni Ipeng. Ramdam sa paligid ang pagyanig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, unti-unting gumuguho ang kabundukan. Papunta ito sa lokasyon ng pantalan. Tandang Luna, gumuguho ang kabundukan. Maaaring matabunan ng pantalan kapag nagpatuloy ang laban ng dalawang yan. Wika ni Ipeng. Tama ka nga, Ipeng. Pero sa oras na pakawalan natin si Bakunawa, maaari siyang makabalik sa dagat at mas maraming buhay ang mawala. Tugon ni Tandang Luna. Hindi alam ni Ipeng ang gagawin ng mga sandaling iyon. Ngunit nang mapalingon ito sa pantalan, nakita niyang isa-isang nagsisilikas papunta sa karagatan ng mga tao. Namataan din ito si Mang Dudong. Ginagabayan ng mga kababaryo upang makaalis sa lugar. Mukhang wala na tayong dapat alalahanin. Tignan niyo, Tandang Luna. Wika ni Ipeng, sabay turo sa pantalan. Tignan mo nga naman. Akalain mong papakinggan ng mga tao ang iyong ama. Ngayon, tapusin na natin ang laban. Wika ni Tandang Luna. Nakitang nakahandusay na sa lupa ang malaking ahas. Samantalang ang Berberoka naman, humahangos na sa sobrang pagod. Berberoka, bumalik ka na sa lawa. Ako nang bahala dito. Hindi na kayang lumaban ni Bakunawa. Wika ni Tandang Luna. Kagad namang sumunod ang nilalang. Kami na ang tatapos sa labang ito. Wika ni Mang Tristan. Hindi maaaring patayin si Bakunawa, Ipeng. Masisira ng tuluyan ang balanse ng kalikasan kapag nangyari ang bagay na yon. Si Bakunawa ang isa sa mga diwata ng dagat na nangangalaga ng balanse ng mundo. Siya ang tagapagbantay ng dome ng tubig. Wika ni Tandang Luna. Alam ko po yun. Kailangan lang naman nating makuha sa kanya ang hiyas ng pusod ng karagatan, hindi ba? Tanong ni Ipeng. Tama, Ipeng. Yun lang ang kailangan nating gawin. Ipaalala sa kanya ang kahalagahan ng kanyang tungkulin. Wika ng matanda. Sabay naglakad ang mga ito papalapit sa mata ni Bakunawa. Alam kong marami kang pinagdaanan, Bakunawa. Hindi ka namin masisisi kung bakit gano'n na lang ang pagnanais mong burahin kami mga tao sa mundo. Kasalanan namin kung bakit dumudumi ang karagatan at namatay ang maraming uri ng lamang dagat. Bilang tagapangalaga nito, nauunawaan namin ang nararamdaman mo. Pero nakikiusap din kami. Sana bigyan mo pa kami ng pagkakataon. Sana bigyan mo ng pagkakataon ng mga tao. Sinisikap naming ibalik sa dating ayos ang mundong kinamulatan mo. Wika ni Ipeng. Ang mundong kinalakihan ko. Walang dumi,
Walang basurang nakalutang sa karagatan. Walang taong nanghuhuli ng mga nilalang na payapang namumuhay. Gusto kong ibalik ang ganong kaayusan. Mangyayari lamang ito kung mawawala kayong mga tao. Wika ni Bakunawa. Ramdam ni Ipeng ang galit sa boses nito. Daladala ng binata sa sarili ang sisi sa ginagawa ng mga tao. Bilang katawan ng lahat ng mga tao, buong puso kong humingi ng kapatawaran. Dakilang Bakunawa, ipagpatawad niyo ang kalapastanganan naming mga tao. Humihiling ako ng isa pang pagkakataon para maitama ang lahat ng pagkakamaling nagawa namin. Wika ni Ipeng. Wala nang saysay kung makikipaglaban pa ako. Alam ko din namang mangyayari at iiral ang henerasyong ito. Siguro nga, hindi masamang ipaubaya sa inyong mga tao ang karagatan. Wika ni Bakunawa. Inilabas ang kapiraso ng hiyas. Matapos ay muli itong nagsalita. Ipinagkakatiwala ko na sa inyo ang lahat. Aaminin ko, ikaw lang ang taong aking nakaengkwentro. Naubusan ako ng pasensya. Pinahanga mo ko sa taglay mong tapang binata. At dahil dyan, nakuha mo ang respeto ng isang diwata. Simula ngayon, hindi na ako makikialam pa sa mga gagawin nyo. Hanggat nakikita kita at ang magiging henerasyon mong naglalayag sa karagatan, mapapanatag akong nasa mabuting kamay ang aking tirahan. Muling wika ng nilalang. Marahang gumapang papunta sa dagat at para hindi mahalata ng mga tao, nag-anyong lupa ito. Bumababa sa kabundukan, naglaho sa kailaliman ng karagatan. Mahusay, Ipeng. Ngayon siguro, kilala mo na ang iyong sarili. Wika ni Tandang Luna. Opo, naninibago nga ako eh. Hindi ko akalaing magagawa kong baguhin ang napakatigas na puso ni Bakunawa. Wika ni Ipeng. Hindi ka na pangkaraniwang mandaragat. Isa ka ng bantay ng karagatan. Narinig mong sinabi na Bakunawa. Hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo ang bagay na yon. Hanggat naglalayag sa karagatan ng iyong henerasyon, mapapanatag siyang nasa mabuting kamay ang karagatan. Hindi yun papuri, kung hindi isang napakalaking obligasyon. Katungkulang dadali ng iyong magiging saling lahi. Wika ni Tandang Luna. Matapos ang pag-uusap, kagad nang bumaba ng kabundukan ang pangkat. Dire-diretso si Ipeng sa kanyang bangka. Naglayag papunta sa teritoryo ni Datu Alunsay. Pagdating sa lugar, kagad itong sinalubong ng Datu. Nakita ko kung paanong manalo ang tao laban sa isang diwata. Aminin ko, pangarap ko ang ginawa mo. Pinatunayan mo, kaibigan, na meron kang kakaibang katangian. Wika ng Datu. Hindi ko magagawa ang bagay na yun kung wala ang tulong nyo. Kaya utang ko sa inyong lahat ang tagumpay na ito. Datu, buong puso kong isinusuko sa inyo ang perlas ng pusod ng karagatan. Wika ni Ipeng habang inaabot sa Datu ang hiyas. Ngunit laking gulat nito. Lumitaw sa harapan ng binata ang isang gintong kahon. Panahon na para ipasa sa taong karapat-dapat ang katungkulan ko. Bilang tagapagbantay ng hiyas, sa haba ng panahong naglalakbay kami sa karagatan, hindi na rin siguro masama na magpahinga na kami. Wika ni Datu Alunsay habang inilalagay ang hiyas sa kahon. Inabot niya ito kay Ipeng.
pang inaantay mo, Ipeng? Ikaw ang pinuno ng kanyang armada. Ibigay mo na ang kautusan. Wika ni Tandang Luna. Kung ganon, sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng karagatan, ipinagkakalob ko sa inyo ang ganap na kalayaan. Maligayang paglalayag patungo sa saad. Dato Lonsay, hanggang sa muling pagkikita. Wika ni Ipeng. Nilingon nito si Tandang Luna at muling nagsalita. May isang bagay pa akong kailangang gawin, Tandang Luna. Pinahihintulutan kitang humawak ng timonel. Ginagawa ko ito para sa susunod na henerasyon ng mga mandaragat. Alam kong darating ang panahon. Tatawirin ang mga kababaihan ng karagatan at kayo ang pinakaunang gagawa nun. Hinawakan ni Tandang Luna ang timonel ng Karakoa. Naglayag sa karagatan. Matapos ang kaganapang iyon, unti-unting bumangon ang mga tagapantalan. Grabe talaga yung unos na yun, ha? Mantakin mo, sumabay pa talaga ang lindol. Wika ni Mang Dudong habang nakikipag-usap ang mga ito sa kababaryo. Pinili lang ni Ipeng na isekreto sa mga tao ang nangyari dahil maaari itong magdulot ng pagkalito. Sa paglipas ng panahon, tuluyang nakabangon ang kanilang pamayanan. Ipinagpatuloy ni Ipeng ang kanyang sinimulan. Samantalang si Mang Tristan naman at kanyang mga tauhan, piniling mamuhay sa pulo bilang pangkaraniwang mandaragat. Naging katuwang sila ni Ipeng sa pangangalaga sa karagatan. Si Tandang Luna biglang naglaho matapos ang pangyayari. Walang sino man ang nakaalam kung saan ito nagpunta. Maging ang alaala ng matanda, tila nawala sa mga taong nakasalamuhan nito. Ngunit para kay Ipeng at Mang Tristan, nanatiling sariwa ang mga alaala noong kasama nila si Tandang Luna. Iniwan din ng matanda ang kanyang sisidlan ng tubig na laging nagpapaalala kay Ipeng ng lahat ng pinagdaanan sa buhay. Sa paglipas ng mga panahon, napanatili ng binata ang kaayusan sa karagatan. Kalaunan ay nagkaroon ng sariling pamilya. Namuhay sa pulo kung saan dating nakatayo ang pamayanan ng tribo ni Tandang Luna. Kasama ang kanyang mga anak, kaibigan, pinanatili ng binata ang kapayapaan at kalinisan sa lugar. Walang masamang gawa ang nakakalusot sa kanilang mga mata. Dahil na din ito sa tulong ni Kati, nagawang gampanan ni Ipeng ang katungkulan bilang bantay ng karagatan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Inaantay ko dito yung pagdating ni Kati, yung mismong gabay. Pero kakaiba yung storya kasi hindi umikot sa gabay laban dun sa pinakakalaban. Ang naging silbi talaga ni Kati dito, talagang gabay lang siya sa mga dapat gawin ni Ipeng sa kanyang buhay. Malamang yung role ni Kati nagpatuloy nung si Ipeng na yun nangangalaga sa kalikasan. Well, anyways, ang ingay na maaso dito, mga kabayan. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento. Paalam.